Short story sa loob ng bahay. Di alam ni Aliyah ang nangyayari sa kanya. Isang araw, habang nagtatrabaho siya, nakaupo sa may silya at nakatingin sa kanyang monitor ng computer. May kakaibang tinig ang kanyang narinig. Sa simula, di niya gaano pinansin ito hanggang lumakas ang tinig at natakot na siya. Sabi niya sa sarili, ano kaya yon? Parang boses ng isang batang babae. Bigla siyang tumakbo palabas ng bahay. Pagkalabas niya sa bahay, may nakita siyang stop toy, laruan ng bata. Nagtaka siya dahil wala naman siyang kasama doon, lalo na't bata. Salamat na lang at dala niya ang kanyang cellphone. Nag-call siya agad sa cousin niya na may-ari ng bahay. Sabi ni Elias sa cousin niya, Neha, may kakaiba kong narinig sa loob ng bahay. Natakot ako kasi ngayon ko lang narinig yon. Since nakatira ko dito sa bahay mo. Ano bang kababalaghan dito, Meha? Wala kong natatandaan na may kababalaghan na nangyari dyan sa bahay, Aliyah. Ni minsan, di ako natakot. Kahit mag-isa lang ako dyan, nagstay. Sagot ni Miha kay Aliyah. Baka guni-guni mo lang yon. Sige, may trabaho pa ako. See you. Walang magawa si Aliyah kundi bumalik sa loob ng bahay. Dala niya ang stop toy na nakita niya sa labas ng bahay. Balik sa work si Aliyah dahil may tinatapos siyang paperworks at kailangan niyang isubmit sa boss niya. Lumipas ang ilang oras, bumuhos ang malakas na ulan, sobrang lakas, at biglang nag-brown out. Napasigaw si Aliyah dahil malapit na sana niyang matapos ang kanyang trabaho. Sayang! Ba't naman nag-brown out pa? At biglang may kumatok sa pinto ng bahay. Natakot si Aliyah dahil wala siyang inaasahan na bisita sa gabing iyon. Di agad lumapit si Aliyah sa pinto hanggang lumakas ang katok. Lalong natakot si Aliyah, nanindig lahat balahibo niya. Pero wala siyang magawa kundi buksan ang pinto, baka nangangailangan ng tulong ang nasa may pintuan. Hinay-hinay sa paglapit si Aliyah sa pinto hanggang sa pagbukas niya, di niya akalain sa lakas ng katok, isang batang babae ang nakita niya. Magara sana ang damit nito pero marumi at may bahid na dugo. Nagtaka si Aliyah. Napatanong si Aliyah sa bata. Baby girl, sino ka? Ba't napapad ka dito? Saan mga magulang mo? Tiga saan ka, baby girl? Takang-taka si Aliyah sa nakita. Ang lakas pa naman ng ulan. Di sumagot ang batang babae pero umiiyak ito. Awang-awa si Aliyah sa bata kaya pinapasok niya ito at pinaupo sa silya. Pagkatapos kumuha ng towel sa Aliyah at pinunasan niya ito, kay ganda ng bata at maamo mukha, sabi niya Aliyah sa sarili. Ano kaya nangyari nitong batang to? Ba't napadpad dito? Maya-maya, kumuha si Aliyah ng isang basong tubig at pinainom ang bata. Ngumiti ang bata konti. Nawala ang takot ni Aliyah sa nakita niya. Tinanong niya ulit ang bata. Tiga saan ka, baby girl? Ba't may bahid na dugo sa dress mo? Ba't ang dumi ng damit mo? Di sumagot si baby girl sa tanong ni Aliyah. Pero bigla itong sumigaw na umalis ka dito agad sa bahay mo. Alis, alis, takbo, takbo, takbo. Nasindak si Aliyah sa ginawa ng bata. Subalit, tinanong pa rin niya ito, bakit? Ba't ako alis dito ngayon? Ang lakas pa naman ng ulan. Bakit ba? Ang sagot ng bata sa kanya. Alis na, dali, takbo. Sumigaw ang bata. Sumigaw ng sumigaw. Hanggang si Aliyah ay di na niya alam ang gagawin. Bigla siyang tumakbo papalabas ng bahay pero hinahawakan niya ang batang babae hanggang makarating sa may highway. Basang-basa sa ulan at walang suot na tsinelas, pagpahinto ni Aliyah,
Nagtaka siya dahil alam niya na hinawakan niya sa braso ang batang babae at kasama niya ito. Sa pagtakbo, subalit wala na ito. Di na niya nakita. Mag-isa lang siyang nakatayo sa daan. Takang-taka si Aliyah. Sana si baby girl. Ba't mag-isa lang ako nakarating dito? Halong takot, kaba at napatanong sa sarili. Anong nangyari? Sabi ni Leah. Ang batang babae na kumatok sa pinto ng bahay na tinitirhan ni Leah ay ang batang ni-rape at pinatay sa lugar nila 2 weeks nang lumipas. Di niya alam ang pangyayari dahil laging busy at wala lagi sa bahay si Leah. At dahil isang subdivision lang sila sa batang babae, di niya napansin na nagkita na sila sa bata noon. Isang gabi, papauwi si Leah sa daan, biglang may humahururot na sasakyan at nakita niya na may batang naglakad sa gitna ng kalsada. Tumakbo siya agad patungo sa bata. Ninyakap ito at dinala sa gilid ng kalsada. At nasave niya to. Masasagasaan sana ito kung wala si Leah. Di niya napansin masyadong itsura nito dahil makulimlim sa oras at walang gaanong ilaw sa poste ng subdivision. Si Aliyah naman ang tinulungan ng batang babae dahil sa gabing iyon patungo sa bahay ni Leah ang kapitbahay na rapist na gumahasa at pumatay nito sa bata. Di alam ni Aliyah na may third eye pala siya na nakakakita at nakakausap ang mga kaluluwa. Salamat kay baby girl at nakaligtas si Aliyah. That's my story.